Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1331 hanggang Kabanata 1340. Kabanata 1331. Nakita ito sa mataas na plataporma, ang mukha ng pinuno ng pamilyang Zing ay lubhang nagbago at napakasam ng itsura. Kahit alam niyang hindi namatay si Zing Donglio, nagtamo siya ng malubha at kakilakilabot na mga sugat. Paano pa kaya niya may pagpapatuloy ang susunod na laban? Alam ni Zinggan na sa pagkatalo ni Zing Donglio, wala nang pag-asa ang kanilang pamilyang Zing na makapasok sa top 3. Sa mataas na plataporma, sina Yuan Jianfeng, Mo Chanho at ang iba pa ay may pagtataka sa kanilang mga mata. Maliwanag na hindi nila inaasahan na matatalo si Zing Donglio ng ganoon kasama, at ang kalaban ay si Ye Han na kinamumuhian ng lahat. Natalo si Zing Donglio. Ang lalaking ito ay malakas na. Nakita ang eksena, ang mga mata ng mga taong nasa ibaba ng battle stage ay nagpakita ng pagkagulat, at lahat sila ay tumingin sa binata sa battle stage. Matapos matalo si Zing Donglio, sa sandaling ito, maraming tao ang napagtanto na sa battle stage, ang binata na tila hindi pamilyar sa lahat ay may lakas na makapasok sa top 3. Natatalo nga pala si Zing Donglio. Mukhang may lakas nga itong lalaking ito para makapasok sa top 3. Kaya pala ayaw niyang sumuko. Ngayong natalo na si Zing Donglio, kahit matalo pa siya kina Yu Wenlai at Mo Feiwo sa susunod na dalawang laban, makakakuha pa rin siya ng pangatlo. Mukhang may mga ordinaryong manlalaro rin pala tayong nakapasok sa top 3 ngayong beses. Napagtanto ng maraming tao sa kanilang mga puso na ang binata sa battle stage ay nanalo ng isang record sa mga pangyayaring hindi inaasahan ng lahat. Maaari nating sabihin na siya ay isang dark horse na hindi inisip ng kahit sino. Sok! Mukhang ang pamilyang Lin lang pala ang hindi nakapasok sa listahan. Sa sandaling ito, malamig na ngumiti si Lin Chaotian. Nang marinig ito, si Zing Chen, na may napakasamang mukha, ay tumingin kay Ye Han sa battle platform na may madilim na mga mata, na parang may apoy na lalabas sa kanyang mga mata. Sok! Swerte lang, pero isang laban lang ang kaya niyang manalo. Malamig na umungol si Fan Li, at walang pakialam na tumingin kay Ye Han. Sa sandaling ito, sa battle stage, hindi pinansin ni Ye Han ang mga tinging ipinupukol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na kina Yu Wenlai at Mo Feiwo na naglalaban sa ere. Ang laban ng dalawa ay kapanapanabik. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay sumusunod sa kanila, at ang bawat galaw ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pagpatay. Nakakagulat kang lalaki, pero ako pa rin ang magdedesisyon sa iyong buhay. Sa kawalan, malamig na tinitigan ni Yu Wenlai ang nanalong si Ye Han, at pagkatapos ay tumingin siya kay Mo Feiwo. Bigla, isang nakakatakot na balak na pumatay ang kumalat sa mundo. Sa sandaling ito, ang lakas ni Yu Wenlai ay hindi na nagpigil, sumabog ito ng buong lakas, at ang kamangha-manghang kapangyarihan at intensyon sa pagpatay ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa, na nagpahigpit sa mga mata ni Mo Chanho sa mataas na plataporma. Ang kaharian ng dalawang bulaklak. Naramdaman ng aura ni Yu Wenlai, ang mga mata ng maraming tao ay nanigas. Panahon na para magsimula. Magkasalubong ang mga tingin ni Yuan Jianfeng at Zinggan, ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting naging walang pakialam sa sandaling ito, basta mamatay si Mo Feiwo, aatakihin nila si Mo Chanho, maging ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Mo Feiwo dito, dahil ang pamilyang Yuan at ang pamilyang Zing ay matagal ng palihim na nagkakaisa. Bunso ng pamilyang Mo, kung may sisihin ka, sisihin mo na lang ang iyong pagsilang sa pamilyang Mo. Malamig at walang awa ang boses ni Yu Wenlai, at isang nakakatakot na intensyon sa pagpatay ang sumabog mula sa kanya. Sa battle platform na ito, papatayin niya si Mo Feiwo at magdudulot pa nga ng pagkaubos ng buong pamilyang Mo sa lungsod ng disyerto. Bunso ng pamilyang Mo, sisihin mo na lang ang iyong pagsilang sa pamilyang Mo. Sa kawalan, nang sabihin ni Yu Wenlai ang mga salitang ito, ang nakakatakot na intensyon sa pagpatay ay kinulong si Mo Feiwo na parang hola ng langit at lupa, at ang nakakatakot na mga puwersa ay sumabog mula sa katawan ni Yu Wenlai. Sa sandaling ito, si Yu Wenlai ay hindi na nagtipid ng lakas, ang aura na nagmula sa kaharian ng dalawang bulaklak ay agad na nagulat sa lahat sa plaza. Kaharian ng dalawang bulaklak, si Yu Wenlai ay nakarating na sa kaharian ng dalawang bulaklak.
Naramdaman ng aura na inilabas mula sa katawan ni Yu Wenlai, ang mga tao sa mundo ay nagulat. Mukhang matatalo si Mo Feiwo. Tiyak na mananalo si Yu Wenlai. Kahit ang ibang lalaki ay baka hindi manalo kay Yu Wenlai na nasa kaharian ng dalawang bulaklak. Tinitingnan ng kawalan, naisip ng lahat sa kanilang sarili. Sok, kapatid na Yuan, ang inyong pamilyang Yuan ay may tinatago pala. Medyo pangit ang mukha ni Mo Chanho, ang lakas ni Yu Wenlai ay nakarating na sa kaharian ng ikalawang bulaklak, at baka wala ng pag-asa si Mo Feiwo na matalo siya. Hehe, kapatid na Mo, bakit ka mag-aalala? Ilang araw pa lang nakarating si Liei. Baka may tsansa pa ang anak mong babae sa pamilyang mo. Mahinang ngumiti si Yuan Jianfeng. Isang sunod-sunod na malamig na intensyon sa pagpatay ang dumating. Sa kawalan, seryoso ang mukha ni Mo Feiwo, maliwanag na hindi niya inaasahan na ang lakas ni Yu Wenlai ay nakarating na sa kaharian ng ikalawang bulaklak. Ang malamig at nakakatakot na intensyon sa pagpatay ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Si Yu Wenlai, na lubos na sumabog sa sandaling ito, ay parang isang malamig na Diyos ng kamatayan. Sa isang iglap, ang liwanag ng espada ay parang kidlat, mabilis na dumaan sa kawalan, na parang teleportasyon na lumitaw sa harap ni Mo Feiwo. Napakabilis ng paghiwa ni Yu Wenlai kaya't hindi man lang nakareact si Mo Feiwo. Ding! Kabanata 1332. Ang matinis na tunog ng bakal ay umalangaw-ngaw sa kawalan, at winasiwas ni Mo Feiwo ang kanyang espada para umiwas, ngunit ang nakakatakot na puwersa ng pag-atake ay unti-unting itinulak si Mo Feiwo paatras, at namumula ang kanyang magandang mukha. Matapos manalo ng isang galaw, malakas na tumawa si Yu Wenlai, hawak ang kanyang espada at naglakad patungo kay Mo Feiwo sa kawalan, ang nakakatakot na intensyon sa pagpatay ay kumalat sa mundo na parang alon. Bunso ng pamilyang Mo, ihahatid kita sa impyerno. Lubhang tumawa si Yu Wenlai, ang kanyang mukha na puno ng intensyon sa pagpatay ay nagpakita ng isang nakakatakot at mabangis na itsura, winasiwas niya ulit ang kanyang espada, at ang malakas na liwanag ng espada ay sumibol sa kawalan, na may 10 talampakan ang haba ng puting liwanag. Ang pagsabog ng liwanag na iyon ay hindi kayang titigan ng mga mata. Seryoso ang mukha ni Mo Feiwo, sumigaw siya ng malakas, at mabilis na winasiwas ang espada sa kanyang kamay sa kawalan, bumubuo ng mga guhit ng tumatagos na liwanag ng espada. Gayunpaman, kahit na hindi naman masama ang lakas ni Mo Feiwo, ang kaharap niya sa sandaling ito ay si Yu Wenlai, na nasa kaharian ng dalawang bulaklak, halos hindi niya kayang harangan ang pag-atake. Isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kawalan, at kumalat ang nakakatakot na kapangyarihan. Namutla ang mukha ni Mo Feiwo, at sumabog ang kanyang katawan pabalik sa kawalan. Isang bangkos ng dugo ang hindi niya mapigil ang iluwa mula sa kanyang bibig. Feiwo. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Mo ay lubhang nagbago, at kinabahan nilang tiningnan si Mo Feiwo sa itaas ng kawalan. Isang malalim na pag-aalala ang sumilay sa mukha ni Mo Chanho. Ang lakas ni Yu Wenlai ay napakalakas, isang bagay na hindi niya inisip. Sa sandaling ito, wala nang pag-asa si Mo Feiwo na manalo kay Yu Wenlai. Ang lakas ni Yu Wenlai ay nasa kaharian na ng ikalawang bulaklak, matatalo na si Mo Feiwo. Naisip ng lahat sa kanilang mga puso. Wuji, mukhang hindi mananalo ang iyong kasintahan sa kampyonato. Sa ibaba ng battle stage, mahinang ngumiti si Feng Yunyang. Nang marinig ito, isang pang-iinsulto ang sumilay sa mukha ni Feng Wuji, at sinabi niya, ayos lang na magdusa ng kaunti ang mayabang na babaeng ito, sa kanya malalaman kung gaano kahalaga ang umasa sa pamilyang Feng ko. Kailangan ng isang taong magpapaamo rito, kaya hayaan mong gawin iyon ni Yu Wenlai. Sa itaas ng kawalan, malamig ang ekspresyon ni Yu Wenlai. Tiningnan niya si Mo Feiwo na nagsuka ng dugo at umatras. Ang intensyon sa pagpatay na kumalat sa pagitan ng langit at lupa ay mas nakakatakot pa. Agad na gumalaw ang kanyang katawan, parang isang natakot na ibon, kumikislap sa kawalan. Mamatay ka! Bigla, isang nakakatakot na malamig na sigaw ang sumabog mula sa langit, at isang nakakagulat na espada ang bumagsak patungo sa ulo ni Mo Feiwo. Ang espada na iyon ay lubusang papatay kay Mo Feiwo sa kawalan na ito. Nakita ito, nagulat ang mga miyembro ng pamilyang Mo, at ang ekspresyon ni Mo Chanho ay naging lubhang pangit, at sumigaw siya kay Mo Feiwo sa langit, Feiwo, sumuko ka na. Gayunpaman, si Mo Feiwo ay parang hindi narinig ang mga salita ni Mo Chanho, isang matigas na ekspresyon ang sumilay sa kanyang namumutlang mukha, at ang matalas na espada sa kanyang kamay ay sumalpok patungo sa espada ni Yu Wenlai. Boom! Isang kakilakilabot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa itaas ng langit.
Sa sandaling ito, ang katawan ni Mo Feiwo ay mabilis na umatras na parang tinamaan ng kidlat, paulit-ulit na nagsuka ng dugo, at ang mukha ay naging walang kulay. Sok! Talagang matigas ang buhay, pero dapat kang mamatay sa susunod. Malamig nang umiti si Yu Wenlai, at pagkatapos ay inatake ulit si Mo Feiwo, sinisira ang mga bulaklak gamit ang kanyang mga kamay. Nakita ito, ang ekspresyon ni Mo Chanho ay naging lubhang pangit, at sinabi niya kay Fan Li, Ginoo Fan Li, sumusukol na ang pamilyang Mo, pakihinto na ang laban. Nang marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Fan Li, bilang isang referee, ang tanging magagawa ko lang ay magdesisyon kung sino ang mananalo o matatalo, hindi ko ito kayang ihinto. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Fan Li, halos mapilipit ang buong mukha ni Mo Chanho. Kung hindi titigil ang laban, magkakaroon pa kaya ng pag-asa ang kanyang anak na mabuhay. Hehe, kapatid na Mo, mukhang ang pamilyang Yuan ko ang mananalo ng kampyonato. Mahinang ngumiti si Yuan Jianfeng at ang malamig na liwanag na nakatago sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Sa ngayon, basta mamatay si Mo Feiwo, ang pamilyang Mo ay dapat ding sumama sa kanya sa kapahamakan. Hindi ko inaasahan na may intensyon palang pumatay si Yu Wenlai. Mukhang nasa panganib si Mo Feiwo ngayon. Sa sandaling ito, si Mo Feiwo ay malubhang nasugatan, ngunit hindi pa rin sumusuko si Yu Wenlai. Makikita ng sino man ang masasamang balak ni Yu Wenlai ngayon. Yu Wenlai, anong karapatan mo? Sa labas ng stage, sa sandaling ito, hindi inaasahan ni Feng Wuji na papatayin ni Yu Wenlai si Mo Feiwo, kaya't agad na nagkaroon ng madilim na ulap sa kanyang mukha. Pero, papansinin kaya ni Yu Wenlai si Feng Wuji ngayon. Tinitingnan ang eksena sa itaas ng langit, hindi maiwasang pumikit ang lahat sa pamilyang Mo. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Mo Chanho at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi siya makikialam sa laro. Kung makikialam siya, para na itong paglaban sa mga patakaran ng digmaan ng 10 dinastiya, paglaban sa mga patakaran ng digmaan ng 10 dinastiya, para na rin itong paglaban sa maharlikang pamilya ng dakilang dinastiyang Chu. Ang babaeng ito, bakit naman ganoon pa katapang? Bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Agad na naging malamig ang kanyang mga mata, at isang nakakagulat na intensyon sa pagpatay ang sumabog. Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay umalis na sa battle platform, naging isang agos ng liwanag, at lumipad patungo sa langit. Ang kanyang espada ay direktang hamarang sa galaw ni Yu Wenlai. Kabanata 1333. Nakita ito, lahat ng mga taong akala ay mamamatay si Mo Feiwo ay nagulat. Ang mga hamarang sa akin, naghahanap kayo ng kamatayan. Nakita si Yehan na malapit na, ang intensyon sa pagpatay ni Yu Wenlai ay sumabog ng labis. Sa itaas ng kawalan, habang ang tiyak na papatay na espada ni Yu Wenlai ay umaatake kay Mo Feiwo, gumalaw si Yehan, at hinarang niya ang espada ni Yu Wenlai sa harap ni Mo Feiwo na parang kidlat. Ang hamarang sa akin, naghahanap ng kamatayan. Tinitingnan si Yehan na hamarang sa kanyang tiyak na papatay na galaw, ang mukha ni Yu Wenlai ay nagpakita ng isang mabangis na intensyon sa pagpatay na sumugod kay Yehan. Sa isang iglap, ang matalas na espada sa kamay ni Yu Wenlai ay sumabog, ang matalas na dulo ng espada ay handa ng tumagos sa katawan ni Yehan. Gayunpaman, nang saksakin ni Yu Wenlai si Yehan gamit ang kanyang espada, nakita niya ang walang pakialam na mukha ni Yehan na sumabog ng walang hanggang aura, na tila isang nakakatakot na kapangyarihan hanggang sa sukdulan, at ang kanyang matatalas na mata ay parang mga kutsilyo. Parang espada, bahagyang nakabukas ang mga sulok ng kanyang bibig, at isang gumugulong na malamig na sigaw ang kumalat sa bawat sulok ng mundo. Umalis! Ang nakakatakot na tunog ay umalangaw-ngaw sa itaas ng langit, at sa tunog na iyon, mayroong isang gumugulong na aura ng pamimilit, parang isang pagwawala ng langit at lupa, na mabilis na sumugod kay Yu Wenlai. Sa harapan, bago pa man tumama ang espada ni Yu Wenlai sa katawan ni Yehan, siya ay nagulat sa nakakatakot na kapangyarihan ng tunog at umatras ng paunti-unti. Umatras siya ng higit sa 10 metro sa itaas ng langit bago tumigil. Nakita ito, lahat ng mga mata sa paligid ng plaza ay naging lubhang naapektuhan. Nakaharap sa makapangyarihang Yu Wenlai, ang makapangyarihang sigaw ng binata ay talagang nagpa-atres sa kanya. Gaano kaya kalakas ang kanyang lakas para magawa iyon? Ang kapangyarihan ng isang sigaw ay napakalakas. Tinitingnan ng binata sa itaas ng langit, ang kanyang ekspresyon ay nagulat. Dapat mong malaman na ang binata na itinulak niya pabalik ay si Yu Wenlai, isang pangalawang bulaklak na kaharian, ang pinakamagaling na binata sa lungsod ng disyerto. Nakakatakot, paano niya nagawa iyon? Si Yu Wenlai ay nagulat sa kanyang sigaw, hindi ka panipaniwala.
Sa pagitan ng langit at lupa, sunod-sunod na mainit na mga talakayan ang kumalat sa oras na ito. Gayunpaman, hindi namatay si Mo Feiwo sa ilalim ng espada ni Yu Wenlai. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilyang Mo at si Mo Chanho ang pinakanasiyahan. Orihinal nilang naisip na sa ilalim ng nakakatakot na lakas ni Yu Wenlai, mahihirapan si Mo Feiwo na mabuhay ngayon. Bueno, kahit na sumuko siya, sa ilalim ng mga kalagayang ito, si Yu Wenlai ay maaaring hindi mahabagin. Sa sandaling ito, sa ilalim ng epekto ng gayong kagalakan, hindi man lang nila naisip kung bakit ililigtas ni Yehan si Mo Feiwo. Sa mataas na plataporma, isang mapagpasalamat na tingin ang sumilay sa mga mata ni Mo Chanho habang tinitingnan niya si Yehan sa itaas ng langit. Kung hindi siya iniligtas ni Yehan, si Mo Feiwo ay namatay na ngayon. Gayunpaman, kumpara sa kagalakan sa mga mata ng ibang tao, sina Yuan Jianfeng at ang iba pa ay medyo pangit ang itsura, ang kanilang mga tingin ay malamig na nakatingin kay Yehan sa itaas ng langit, sa kalaliman ng kanilang mga mata, isang alo ng intensyon sa pagpatay ang sumibol. Ang batang ito ay isang nakakainis na lalaki. Malamig ang mga mata ni Yuan Jianfeng. Sok, kapatid na Yuan, bakit mo nasabi iyan? Sa tingin ko ay maganda naman siya sa paningin. Malamig na umungol si Mo Chanho, halos mapatay ni Yu Wenlai si Mo Feiwo kanina, at ngayon ay kinasusuklaman na niya ang mga miyembro ng pamilyang Yuan. Sa oras na ito, malamig ding umungol si Fan Li, tumingin kay Yehan sa itaas ng langit, at sinabi, "Binata, gusto mo bang sirain ang mga patakaran sa pamamagitan ng pakikialam sa labanan ng iba?" Nang marinig iyon, sa itaas ng langit, tiningnan ni Yehan si Fan Li gamit ang kanyang walang pakialam na mga mata, at malakas na sinabi, "Sirain ang mga patakaran." Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagpanig sa pamilyang Yuan at pagtulong sa kanila na sirain ang pamilyang Mo? Kung oo, bilang isang referee, nasaan ang iyong hustisya? Nang marinig ito, ang mga mata ni Mo Chanho ay nanigas. Sok, walang kwentang bata, gusto kitang idiskwalipika. Galit na galit si Fan Li, at isang malamig na intensyon sa pagpatay ang hindi niya mapigil ang ilabas. Ginoo Fan Li, ayos lang. Nang marinig ang mga salita ni Fan Li, tiningnan siya ni Yu Wenlai at sinabi na may madilim na ekspresyon sa tapat ni Yehan, kung idiskwalipika siya, hindi ba'y wala na akong pagkakataon na patayin siya ng patas. Nang marinig ito, tumanggaw si Fan Li na may pang-iinsalto, at sinabi, "Sige, ang panalo ni Yu Wenlai kanina, simulan na natin sa inyong dalawa, gusto kong makita kung gaano kakayahan ang mga ignorante." Panipi. Sa itaas ng langit, ngumiti si Yehan kay Mo Feiwo na malubhanang nasugatan, at sinabi, "Bumaba ka muna, sinaktan ka ng lalaking ito, ipaghihiganti kita." Kabanata 1334. Sumunod na tumanggo si Mo Feiwo, at bumaba sa battle platform. Sa sandaling ito, malubha na siyang nasugatan. Nakita ito, isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Yu Wenlai, at sinabi niya, "Bago kita patayin, gusto ko talagang malaman kung sino ka. Sabihin mo ang iyong pangalan." Nang marinig ito ni Yehan, ngumisi siya, tumingin kay Yu Wenlai, at sinabi, "Yu Wenlai, sa tingin ko nahulaan mo na ito sa iyong puso." Matapos magsalita, inilahad ni Yehan ang kanyang kamay para punasan ang kanyang mukha, at sa sumunod na sandali, isang maskara ng balat ng tao ang napunit mula sa mukha ni Yehan, na nagpapakita ng isang napakagandang mukha. Sa isang iglap nang alisin ni Yehan ang maskara, ang mga hiyaw ay umalingaw-ngaw sa mundo. Siya pala iyon, nakamaskara pa. Hindi ko inaasahan na sa ilalim ng pagtugis ng pamilyang Lin, hindi lang siya buhay, kundi nakilahok din siya sa digmaan ng 10 dinastiya nang walang nakakaalam. Kaya pala siya napakalakas. Noong nakaraan, pinatay niya ang 2 master sa kaharian ng isang bulaklak gamit ang isang espada, at ang nakakatakot na intensyon ng espada ay nagpaparamdam sa mga master na tulad ni Lin Chaotian na huwag siyang maliitin. Sa sandaling ito, ang mga tao sa pamilyang Mo ay tumingin sa binata na nakatayo sa kawalan, na nagpapakita ng kanyang tunay na mukha, at isang komplikadong tingin ang sumilay sa kanilang mga mata. Noong una, upang maiwasan ang digmaan sa pamilyang Lin, sinadyang pinabayaan nila ang isa't isa ng walang awa, ngunit ngayon, iniligtas ng isa ang Mo Feiwo nang hindi pinapansin ang nakaraan. Napakakomplikado rin ang kutis ni Mo Chanho, at ang pagsisisi sa kanyang puso ay lalong lumalakas. Kung ang pamilyang Mo ay malakas at tumanggi na sumukol ng harapin ang pamilyang Lin, natatakot ako na si Yehan ang nakikilahok ngayon sa kompetisyon sa halip na ang kanilang pamilyang Mo. Sok, kaya pala itong alipin na ito ang nangungulit kay Feiwo. Tinitingnan si Yehan sa sandaling ito, mabigat na umungol si Feng Wuji. Wuji, dahil siya nga iyon, hindi dapat maliitin ang taong ito.
Mahinang sinabi ni Feng Yunyang, ang intensyon ng espada ni Yehan para harangan ang kalaban noong araw na iyon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakikita ang batang mukha na iyon, ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay puno na ng intensyon sa pagpatay. Munting hayop, ikaw pala. Ayos lang. Pupunitin kita ngayon para maghaiganti sa pamilyang Lin ko. Sa mataas na plataporma, si Lin Chaotian ay nagalit na parang halimaw, tinatitigan si Yehan ng isang mabangis na ekspresyon. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Lin Chaotian, at ngumisi siya, matanda, huwag kang mag-alala, ang mga alitan sa pagitan natin ay aayusin natin matapos ang digmaan ng 10 dinastiya. Matapos magsalita, tiningnan ulit ni Yehan si Yu Wenlai, at nakita niya ang isang kakaibang kulay sa mukha ng isa, ngunit hindi siya nagulat. Sok! Ikaw nga! Ngumisi si Yu Wenlai, sa katunayan, mula nang lumapit si Mo Feiwo kay Yehan, pinagdududahan na niya ang pagkatao ni Yehan. Mukhang hindi ka nagulat. Walang pakialam na sinabi ni Yehan. Ngumisi si Yu Wenlai at sinabi, hindi naman talaga nakakagulat. Bukod sa atin sa lungsod ng damo, ikaw lang ang may lakas na makapasok sa top 3. Gayunpaman, sa harap ko, ikaw ay isang hamak na mababang uri pa rin. Ngayon, wala ka ng pag-asa na manalo. Sok! Mababang uri. Ngumiti si Yehan, Yu Wenlai, ikaw na nagmula sa isang marangal na pamilya, mukhang hindi mo binibigyang pansin ang mga mababang uri ng tao tulad namin, pero ikaw, Yu Wenlai, ay hindi karapat-dapat magsabi ng ganoong mga salita. Gusto kong itanong, sa mga tao dito, sino ang maglakas loob na sabihin na walang mga bayani ang maaaring lumabas mula sa mga karaniwan? Sino ang maglakas loob na sabihin na walang bayaning maaaring lumabas mula sa mga karaniwan? Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga tingin na ipinupukol kay Yehan sa plaza ay biglang naging napakainit, at ang ningning sa kanilang mga mata ay kumislap ng maliwanag. Bilang mga ordinaryong manlalaro, kapag nakaharap ang kapangyarihan ng pamilya, napakarami sa kanilang ngunit hindi sila makapag-angat ng ulo, ngunit sino ang maglakas loob na sabihin na wala namang mga bayani sa kanila? Ang pangungusap na ito ay nagapoy sa pangarap sa kanilang mga puso na parang sunog sa damuhan. Hehe! Lalong nagugustuhan ko ang batang ito, may ambisyon na mas mataas pa sa langit at puno ng ambisyon. Sa isang mataas na gusali na malapit sa plaza, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo na nakatalikod ang mga kamay. Nang tiningnan niya ang binata na nagsabi nito sa kawalan, parang nakita niya ang isang malakas na tao sa hinaharap na unti-unting tumataas. Sa itaas ng kawalan, si Yu Wenlai ay may ngisi sa kanyang mukha, sino ang maglakas loob na sabihin na walang mga bayani sa mga karaniwan. Sa katunayan, walang sino man ang naglakas loob na sabihin ang ganoong bagay ng lubos, ngunit si Yehan ay hindi naman karapat-dapat sa kanyang mga mata, dahil papatayin niya ang isa sa battle platform na ito ngayon. Sa battle stage, tiningala ni Mo Feiwo ang binata na nagsabi nito, ang kanyang magagandang mata ay puno ng ningning, at patuloy niyang tinatitigan ang kawalan. Nadama niya na si Yehan ay may kakaibang ugali sa kanya sa sandaling ito, hindi ito ang dapat taglayin ng mga ordinaryong tao. Sok! Maraming malalakas na lalaki sa mundong ito na nagmula sa mababang pinagmulan, pero ikaw, hindi ka maaaring maging isa sa kanila. Malamig ang mukha, si Yu Wenlai ay naglakad patungo kay Yehan sa kawalan na may hawak na sandata. Ang kanyang intensyon sa pagpatay ay tumatakip sa langit sa itaas ng ulo ni Yehan na parang madilim na ulap. Mahinang sinabi ni Yehan, Yu Wenlai, baka wala akong pagkakataon, pero ikaw, lalong wala ng pagkakataon. Ang laban ngayon ang magiging katapusan ng iyong buhay. Sok! Hayaan nating makita ng mundo kung sino ang pumatay kanino ngayon. Kabanata 1335. Sa pagitan ng dalawa, ang magulong hininga ay nagbanggaan sa pagitan ng langit at lupa, na nagdulot sa lahat ng mga mata sa mundo na mapunta sa kanila isa-isa. Matapos ibunyag ni Yehan ang kanyang pagkatao, lahat ay inaasam-asam ang nalalapit na labanan. Kahit na napakalakas ni Yu Wenlai, madali niyang natalo si Mo Feiwo gamit ang lakas ng dalawang bulaklak. Gayunpaman, hindi rin mahina ang lakas ni Yehan. Ang kalaban ay nakapatay agad ng dalawang master sa kaharian ng isang bulaklak gamit ang isang espada, nakaligtas sa pagtugis ng pamilyang Lin, at naunawaan ang kahulugan ng espada. Nararamdaman na ang lakas ni Yehan ay tiyak na hindi nagpapahuli kay Yu Wenlai. Sa isang iglap matapos mahulog ang mga salita ni Yu Wenlai, humiwa siya gamit ang espada, tumawid sa kawalan sa harap ni Yehan, at sumugod, na mabilis na parang kulog. Ang espada na iyon ay parang isang sinag ng liwanag, kumikislap, na nagpapangit sa mga mata. At, halos sa isang kisap mata, ang espada ni Yu Wenlai ay dumating sa harap ni Yehan. Mamatay ka!
Habang bumabagsak ang tunog ng salitang ito, nakita na ng lahat sa mundo na ang espada ni Yu Wenlai ay tumagos na sa katawan ni Yehan. Ang eksena na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ano ang nangyayari? Maaari kayang ang binata na nakapagpa-address kay Yu Wenlai gamit lamang ang isang sigaw ay ganoon na lamang kaina? Hindi, isang anino lang iyon, hindi ang tunay na katawan. Sa oras na ito, ang madugong eksena na inisip ng lahat ay hindi lumitaw, at ang Aihan, na sinaksak ni Yu Wenlai ay unti-unting nawala sa mundo. Napakabilis, natatakot ako na ang bilis na ito ay hindi maaaring mas mababa sa 3 bulaklak na kaharian. Sa mataas na plataporma, ang ekspresyon ni na Yuan Jianfeng at Fan Li ay nanigas. Maliwanag na hindi nila inaasahan na ang bilis ni Yehan ay ganoon kasama. Ang pagbabagong anyo ay halos nagparamdam sa kanila na si Yehan ay talagang nasaksak ni Yu Wenlai. Sa itaas ng kawalan, ang ekspresyon ni Yu Wenlai ay nakatuon din. Sok, Yu Wenlai, ang bagal ng iyong espada, at gusto mong manalo ng kampyonato. Sa pagitan ng langit at lupa, ang walang pakialam na boses ni Yehan ay umalangaw-ngaw. Sa likod ni Yu Wenlai, ang espada ni Yehan ay humiwa, at isang piraso ng espada ang bumagsak mula sa langit patungo kay Yu Wenlai. Naramdaman ng nakakatakot at mapanganib na aura na nagmumula sa likuran, ang mukha ni Yu Wenlai ay nanlamig, at agad siyang lumingon at humiwa gamit ang espada para umiwas. Boom! Sa isang iglap, ang mga sandata ng dalawa ay nagbanggaan, parang pagtambol, at ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Bigla, namutla ang mukha ni Yu Wenlai, dahil nakaramdam siya ng isang kakilakilabot na alon na nagmumula sa espada ni Yehan. Ang puwersa ng pagkabigla ay ipinadala sa kanya, na nagdulot ng pagkaparalisa sa kanyang kamay na may hawak na espada. Umalis. Malamig na sumigaw si Yehan, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog na parang alon, na nagdulot kay Yu Wenlai na agad na umatras sa itaas ng langit, at isang bakas ng dugo ang unti-unting damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Wow! Pinapanood ang eksena na ito, sunod-sunod na mga hiyawan ang biglang umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Hindi ko inaasahan na nasugatan si Yu Wenlai sa unang laban na ito, kahit na nagmadali. Pero ang bilis talaga ng lalaking iyon, kaya ang pag-atake ni Yu Wenlai ay hindi man lang nahawakan ang kanyang tunay na katawan. Mukhang mahirap talagang manalo ni Yu Wenlai sa kampyonato sa laban na ito. Ang lakas ng lalaking iyon ay mahirap talagang makita. Nakakatawa na ang referee mula sa imperial na lungsod ay gusto pa na ang kalaban ay umatras, na iniisip na hindi siya makakapasok sa top 3. Sa sandaling ito, mukhang katawa-tawa lamang ito. Sa mataas na plataporma, si Yuan Jianfeng ay mukhang malungkot at nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang hayop na batang ito, papatayin ko siya kung may pagkakataon ako. Ang mukha ni Fan Li ay pangit din, ang binata na humihikayat sa kanya kanina na umatras sa kompetisyon, ay gumagamit ngayon ng kanyang sariling lakas para hampasin siya ng husto, na nagpapatawa sa lahat dito sa kanyang mga ginawa kanina. Sa itaas ng kawalan, narinig ni Yu Wenlai ang mga hiyawan mula sa langit at lupa. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay biglang naging lubhang pangit. Ang dugo na damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig ay nagparamdam sa kanya ng matinding kahihiyan. Ang pinakamagaling na binata sa lungsod, nakaharap sa mga kapantay, palagi siyang nasa hangin, at hindi pa siya nagkaroon ng ganitong kahihiyan tulad ngayon. Gusto ko ang iyong buhay. Sa sandaling ito, isang mabangis na boses ang lumabas sa bibig ni Yu Wenlai, at isang napakamakapal na aura ang inilabas mula sa kanyang katawan ng walang katapusan. Sa kawalan, ang figure ni Yu Wenlai ay parang kidlat, sinamahan ng nakakatakot na liwanag ng espada. Winasiwas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang espada. Lag-itik. Ang liwanag ng espada na tumatakbo sa kawalan ay dumating kay Yehan. Si Yehan ay nakatayo na nakatalikod ang mga kamay, hawak ang espada sa isang kamay, at ang ngisi sa kanyang mukha ay parang tumutusok na yelo. Bumaba sa itaas at bumagsak, ang Oni Sword ni Yehan ay tumalon na may kulog, at ang uri ng nakakasirang kapangyarihan ay kumalat ng ligaw sa pagitan ng langit at lupa, tinutugunan ang espada ni Yu Wenlai at sumalpok. Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng mga tingin na iyon, ang Thunder Sword Light ay nilunok ang pag-atake ni Yu Wenlai na may napakalakas na puwersa, at pagkatapos ay tumama ng mabangis sa kanya. Boom! Kabanata 1336. Isang kakilakilabot na tunog ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Sa ilalim ng nagugulat na mga tingin ng lahat, ang katawan ni Yu Wenlai ay nahulog patungo sa lupa na parang meteorite. Ang nakakatakot na puwersa ng pagbagsak ay parang canyon na nagdulot ng isang nakakatakot na bakas sa matigas na lupa, at ang lupa sa paligid ay napunit. Yu Wenlai?
Kung gusto mo ang buhay ko, nasa sa iyo, karapat-dapat ka ba? Sa itaas ng kawalan, ang boses ni Yehan ay tumagos sa mundo, at ang kanyang walang pakialam na mga mata ay tinitigan ang namamatay na Yuwenlai sa itaas ng lupa. Ang taong ito, mula nang siya ay nasa nakatagong Alchemy Pavilion, ay nakalaan na magbayad ng nararapat na presyo dahil si Yehan ay hindi kailanman nagpapatawad sa pakikitungo sa mga kaaway. Ang eksena na ito ay nagulat din sa lahat sa paligid, Yuwenlai, karapat-dapat ba siya? Sa sandaling ito, ang namamatay na taong nakahiga sa lupa ay nagbigay na ng tamang sagot. Nakaharap si Yehan, nakaranas siya ng isang nakapipinsalang pagkatalo. Hindi talaga siya karapat-dapat na patayin si Yehan, dahil ang binata sa kawalan ay mas malakas kaysa sa kanya ng marami. Kasunod ng nakapipinsalang pagkatalo ni Yuwenlai, si Yuan Jianfeng ay nagalit sa mataas na plataporma, at ang malamig na intensyon sa pagpatay ay hindi mapigil ang sumabog mula sa kanya, ang mga malamig na matang iyon ay tila lulunok kay Yehan. Sa parehong paraan, ang tingin ni Fan Li ay nakatuon din kay Yehan sa isang masamang paraan. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay walang pakialam na tinitigan ang namamatay na Yuwenlai sa lupa na dinadala ng mga miyembro ng pamilyang Yuan sa sandaling ito. Mayroong isang nagyayelong intensyon sa pagpatay sa kanyang malamig na mga mata. Kahit na si Yuwenlai ay malubhang nasugatan ng kanya, gayunpaman, may natitira pa ring buhay, dahil mula sa mga sirang damit ng isa, makikita na siya ay may suot na makinang na pilak na balabal. Ang Star Armor ng pamilyang Yuan. Hindi ko inaasahan na isusuot ni Yuan Jianfeng ang magandang bagay na ito kay Yuwenlai. Salamat din sa Star Armor na ito, kung hindi, si Yuwenlai ay maaaring namatay sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng lalaking iyon kanina. Sa paligid, ang mga nakakagulat na tingin ay napunta sa namamatay na Yuwenlai. Natapos siya sa ganitong paraan. Bago magsimula ang digmaan ng 10 dinastiya, walang nakakaisip nito. Orihinal na, si Yuwenlai ang may pinakamalaking pag-asa na manalo ng kampyonato, lalo na matapos niyang matalo si Mo Feiwo ng malakas, ang unang pwesto ay halos kanya na. Gayunpaman, sa huling sandali, lumabas si Yehan, at natalo niya ito ng may malaking lakas, at siya ay lubusang natalo. Ang hayop na ito ay napakalakas. Isang madilim na tingin ang sumilay sa mukha ni Feng Wuji. Ang lakas ni Yehan ay nagpagulat sa kanya. Kung siya si Yuwenlai, alam ni Feng Wuji na hindi rin siya makakatakas sa pagkatalo. Marahil, hindi pa ito ang kanyang buong lakas. Mahinang sinabi ni Feng Yunyang, ngunit malinaw niyang naaalala ang makapangyarihang intensyon ng espada ni Yehan. Sok, natalo ko si Yuwenlai, pero hindi kita hahayaang mabuhay para tamasahin ang uri ng kaluwalhatian na ito. Sa mataas na plataporma, ang mga mata ni Lin Chaotian ay sumabog sa intensyon sa pagpatay. Pinatay ni Yehan si Lin Feng at marami pang ibang miyembro ng kanyang pamilyang Lin. Gusto niyang gamitin ang dugo ni Yehan para hugasan ang kanyang matinding puot. Ang mga miyembro ng pamilyang Mo ay tumingin sa kawalan na may komplikadong mga ekspresyon. Sa sandaling ito, ang binata na nakakakuha ng atensyon ng lahat ng tao, si Yehan ay natalo si Yuwenlai ngayon, at bilang karagdagan sa nakapipinsalang pagkatalo ni Xing Dongliu sa simula, siya ang nanalo ng kampyonato. Malubha siyang nasugatan. Siyempre, si Mo Feiwo ay hindi magiging kalaban ni Yehan, at ang dalawa ay marahil ay hindi maglalaban. Sa ganitong paraan, nanalo si Yehan ng 3 laro ng sunod-sunod. Sa battle platform, ang magagandang mata ni Mo Feiwo ay puno ng ningning. Tinitig niya si Yehan sa itaas ng kawalan, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mahinang mukha, at sinabi sa direksyon ng mataas na plataporma, nanalo na siya ng 2 laro ng sunod-sunod. Ayaw kong magpatalo si Feiwo sa natitirang laro. Nang marinig ito, ang tingin ni Yehan ay unti-unting lumipat sa mataas na plataporma, dahil naramdaman na niya ang malamig na intensyon sa pagpatay na nagmumula sa mataas na plataporma. Kasunod ng tingin ni Yehan sa mataas na plataporma, ang mga tingin ng langit at lupa ay sumunod sa kanya. Ang digmaan ng 10 dinastiya ay halos tapos na ngayon. Hindi ko alam kung paano huhukuman ng referee mula sa imperial na lungsod ang bagay na ito. Paano naman ang isang laro? Ginoo referee, dapat mo na bang ipahayag ang resulta? Walang pakialam na tiningnan ni Yehan si Fan Li. Natalo niya si Yuwenlai, at alam ng lahat kung anong pwesto ang dapat niyang makuha. Dahil nagpa siya si Mo Feiwo na sumuko, nanalo si Yehan ng 3 laro ng sunod-sunod, habang si Yuwenlai ay nanalo ng 1 laro, at si Mo Feiwo ay walang nanalong laro. Gayunpaman, si Xing Dongliu ay nawalan na ng malay ngayon. Kung gusto siyang labanan ni Mo Feiwo, hindi magsasalita si Xing Dongliu. Nagpumigla si Mo Feiwo, kahit na wala siyang kakayahang magising.
Sa makatuwid, si Xing Donglio, na nawalan ng malay, ay maaaring hatulan lamang na natalo sa tatlong iba pa. Sa ganitong paraan, nanalo si Yehan ng 3 laro, si Yu Wenlai ay nanalo ng 2 laro, at si Mo Feiwo ay nanalo ng 1 laro. Nang marinig iyon, sa mataas na plataporma, ngumisi si Fan Li, tiningnan si Yehan at sinabi, binigyan kita ng unang pwesto, sa tingin mo ba'y maitatag mo ang posisyong ito? Nang marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Yehan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, kailangan mo lang ibigay sa akin ang Jan Zongling, sa tingin ko ito ang dapat mong gawin bilang isang referee, tama ba? Jansong Token, ito ang bagay na dapat hawakan ng bawat nanalo sa digmaan ng 10 dinastiya. Gamit ang Jansong Token na ito, makakilahok siya sa ikalawang round o kahit sa ikatlong round ng digmaan ng 10 dinastiya. Sok, sa tingin ko nananaginip ka na kung gusto mong makuha ang Sword Emperor's Order. Sa mataas na plataporma, malamig na umungol si Yuan Jianfeng, ang kanyang malamig na mukha ay puno ng intensyon sa pagpatay, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay unti-unting tumuon kay Yehan. Pagkatapos ay bumaba sa kay Lin Chaotian, sinabi niya, kapatid na Lin, pinatay ng taong ito ang iyong anak na si Lin Feng, maaari bang maging walang pakialam ka? Nang marinig ang mga salita ni Yuan Jianfeng, ang mga mukha ng mga tao sa mundo ay nagulat. Kabanata 1337. Walang hiya. Galit na tinitigan ni Mo Feiwo si Yuan Jianfeng, at pagkatapos ay nag-alala siyang tumingin kay Yehan. Kahit na natalo ni Yehan si Yu Wenlai ng malakas, nakaharap si Lin Chaotian, isang master na nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan, paano kaya ito mananalo ni Yehan? Ano ba itong Yuan Jianfeng, sinisikap ba niyang patayin ang isang tao gamit ang kutsilyo ng iba? Tama. Ang pamilyang Lin at si Lin Feng ay namatay sa kamay ng lalaking iyon. Tiyak na hindi tatanggi si Lin Chaotian na maghiganti. Kung papatayin siya ni Lin Chaotian ngayon, ang unang pwesto ay automatikong mapupunta kay Yu Wenlai. Sok! Mukhang ang hayop na ito ay ilang minuto lang ang makakapanatili sa entablado. Ngayon, kung kikilos ang pamilyang Lin para harapin siya, tapos na ang kanyang magandang buhay. Malamig na ngumiti si Feng Wuji, ang kanyang mapanlate na mga mata ay kumislap ng isang pagwawalang bahala, isang walang ugat na halaman tulad ni Yehan, kahit na siya ay natitirang tao, madudurog pa rin siya sa ilalim ng mga makapangyarihang puwersa. Sa paligid, mayroong mga usapan saan man. Sa sandaling ito, ngumisi si Lin Chaotian, tumingin kay Yuan Jianfeng, at sinabi, kapatid na Yuan, kahit na nanghihiram ka ng kutsilyo para pumatay ng tao, ngunit ang target ay siya, hindi ko alintana na maging kutsilyo sa kamay ng iba, papatayin ko ang hayop na ito. Nang marinig ito, si Yehan ay kalmado. Isang maliit na pamilyang Lin lang naman ito. Matatakot ba siya? Siyempre hindi. Kung natatakot siya sa pamilyang Lin, hindi na siya babalik sa lungsod ng desyerto. Kapatid na Yuan, hindi ba't mabait ka sa paggawa nito? Kumunat ang noo ni Mo Chanho. Kanina ay iniligtas ni Yehan ang buhay ni Mo Feiwo sa mga kamay ni Yu Wenlai. Dapat siyang tumayo at magsabi ng patas. Sok! Hindi mabait? Kapatid na Mo, sa mundong ito kung saan ang malalaki ang kamao ang masusunod, gusto mo pa bang maging patas sa akin? Malamig na ngumiti si Yuan Jianfeng, at isang malamig na intensyon sa pagpatay ay nagsimulang takpan si Mo Chanho. Bukod pa rito, ang mga bagay na talagang magpapamukha sa iyo na hindi mabait ay darating pa. Kapatid na Yuan, ano ang ibig mong sabihin? Naramdaman ang intensyon sa pagpatay sa katawan ni Yuan Jianfeng, kumunat ang noo ni Mo Chanho, at isang masamang kutob ang unti-unting sumulpot sa kanyang puso. Sok! Kapatid na Mo, ang pamilyang Mo ninyo ay masyadong matagal nang nanatili sa lungsod ng desyerto, sa tingin ko ay panahon na para baguhin ang inyong lokasyon at magpahinga ng mabuti. Malamig na ngumiti si Yuan Jianfeng, at ang intensyon sa pagpatay na inilabas ay agad na naging mas malungkot at nakakatakot. Sa isang iglap matapos mahulog ang mga salita ni Yuan Jianfeng, si Xing Chen ay mayroon ding malamig na aura ng pagpatay na unti-unting kumalat, lumabas. Matapos sabihin ni Yuan Jianfeng sa mataas na plataporma ang mga salitang ito, isang malamig na intensyon sa pagpatay ang unti-unting inilabas, at ang intensyon sa pagpatay na ito ay direktang binalot si Mo Chanho sa mataas na plataporma. Naramdaman ito, ang mga mata ni Mo Chanho ay nanlamig, tiningnan niya sina Yuan Jianfeng at Xing Gan, at malamig na sinabi, kapatid na Yuan, kapatid na Xing, ano ang ibig ninyong sabihin? Sok! Kapatid na Mo, ang pamilyang Mo ninyo ay dapat nang mawala sa lungsod ng damo. Malamig na ngumiti si Xing Chen, at sina Yuan Jianfeng at Yuan Jianfeng ay malamig na tinitigan si Mo Chanho. Ang mukha ni Mo Chanho ay biglang naging pangit.
Kung hindi pa niya nakikita ang mga intensyon ni na Yuan Jianfeng at Zinggan, hindi siya karapat-dapat maging pinuno ng pamilyang Mo. Ano ang nangyayari? Magsasama ba ang pamilyang Yuan at ang pamilyang Zing para harapin ang pamilyang Mo? Nang marinig ang nagyayelong usapan sa mataas na plataporma at ang mga pagsabog ng nakakatakot na intensyon sa pagpatay, ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundo ay muling nagulat dahil naramdaman na nila ang isang hininga ng bakal at dugo na kumalat sa hangin. Ngunit, ang pamilyang Yuan at ang pamilyang Zing ba ay talagang maglakas loob na atakihin ang pamilyang Mo? Ang mga ekspresyon ng mga tao sa pamilyang Mo ay bahagyang nagbago. Sa sandaling ito, ang mga gwardya ng pamilyang Yuan ay biglang gumalaw, at mahigpit na pinalibutan ang mga tao sa pamilyang Mo sa paligid ng battle platform. Nakabitin ito sa mga anak ng pamilyang Mo. Nakita ito, maraming tao sa plaza ang unti-unting umatras, tinatitigan ng eksena sa harap nila ng may pagkagulat. Totoo nga, ang pamilyang Yuan ay talagang aatake sa pamilyang Mo. Yuan Jianfeng, maglakas loob ka ba? Sa ilalim ng battle platform, tiningala ni Mo Tianlong ang mga gwardya ng pamilyang Yuan na mahigpit na nakapalibot sa mga anak ng pamilyang Mo. Malamig siyang tumingin kay Yuan Jianfeng sa mataas na plataporma. Pareho ito sa mga tigre. Sa battle stage, ang ekspresyon ni Mo Feiwo ay medyo pangit matapos malubhang masugatan. Sok, bakit hindi maglakas loob ang pamilyang Yuan ko? Ngumisi si Yuan Jianfeng, ano naman kung ang pamilyang Mo ay may suporta ng pamilyang Feng sa likuran nila? Ngayon ang nasa likuran ng kanyang pamilyang Yuan ay ang prinsipe na si Chu Wuya, maglalakas loob ba ang isang maliit na pamilyang Feng na lumaban sa prinsipe na si Chu Wuya? Sok, mukhang hindi seryoso ang inyong pamilyang Yuan sa pamilyang Feng ko. Malamig na umungol si Feng Wuji, alam ng lahat sa lungsod ng damo na ang pamilyang Feng ang nasa likuran ng pamilyang Mo, at ngayon ay haharapin na ni Yuan Jianfeng ang pamilyang Mo. Hindi ba't binabaliwala nito ang autoridad ng kanyang pamilyang Feng? Nang marinig ito, walang pakialam na tiningnan ni Yuan Jianfeng sina Feng Wuji at Feng Yunyang sa ilalim ng mataas na plataporma. Ngayon, walang sino man ang makakapagligtas sa pamilyang Mo. Kung may gumawa ng hakbang, lalaban siya kay Prinsipe Wuya. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Ano, Prinsipe Wuya? Nanginginig ang ekspresyon ni Mo Chanho. Maaari kayang ang pamilyang Yuan ay may kaugnayan kay Prinsipe Chu Wuya? Ang mga taong nasa paligid na nakarinig nito ay nagulat din. Prinsipe Wuya, ang apat na salitang ito ay kumakatawan sa isang uri ng kataas-taasang autoridad sa dakilang dinastiyang Chu. Talaga bang nakabuo na ng relasyon ng pamilyang Yuan sa mga taong nasa ganitong antas? Malamig na umungol si Mo Chanho, at sinabi, Yuan Jianfeng, sino man ay maaaring magsabi ng malalaking salita, ang Prinsipe Wuya ba ay isang tao na maaaring makontak ng inyong pamilyang Yuan? Sok, ano? Sinisikap ng inyong pamilyang Yuan na lokohin ang pamilyang Feng ko, tama ba? Tumingin kay Yuan Jianfeng si Feng Wuji at malamig na ngumiti. Hindi niya pinaniwalaan ang mga salita ni Yuan Jianfeng. Hehe, sa tingin ko hindi nagsisinungaling ang pamilyang Yuan. Sino man ang may lakas ng loob ay maaaring hamanin siya at tingnan kung ano ang mga kahihinatnan ng pag-offend kay Prinsipe Wuya. Sa mataas na plataporma, malamig na tiningnan ni Fan Li sina Feng Wuji at ang dalawa. Kabanata 1338. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Feng Yunyang, at umiling siya sa malungkot na Feng Wuji, huwag kang gagawa ng mapanganib na bagay, kung may kaugnayan talaga ito kay Prinsipe Wuya, hindi kayang labanan ng pamilyang Feng natin ang dakilang Diyos na ito, at para sa isang pamilyang Mo ay hindi sulit ang pagtaya sa panganib na ito. Nang marinig ito, isang pangit na tingin ang sumilay sa mukha ni Feng Wuji, pag-iiwan sa pamilyang Mo. Siyempre, hindi naman ito dahil ayaw ni Feng Wuji, ngunit ang pagharap sa isang maliit na pamilyang Yuan, ang kanyang pamilyang Feng ay talagang napigilan, na nagdulot sa kanya ng pagpigil ng isang alon ng galit sa kanyang puso. May katahimikan sa pagitan ng langit at lupa, kasunod ng mga salita ni Fan Li, kahit na ang ilang tao ay hindi naniniwala, kakaunti ang maglalakas loob na subukan ito. Kung ang Prinsipe Wuya ay talagang na-offend, ang mga kahihinatnan ay magiging masyadong seryoso. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Mo ay napakapangit. Agad na napunta ang kanilang mga mata kina Feng Wuji at Feng Wuji. Ang pamilyang Mo nila ay palaging umaasa sa pamilyang Feng, at ang taunang dibidendo sa pamilyang Feng ay umabot sa mahigit kalahati. Sa oras na ito, hindi ba dapat tumayo ang mga miyembro ng pamilyang Mo at suportahan ang kanilang pamilyang Mo? Gayunpaman, nakaharap ang mga mata ng pamilyang Mo na tila humihingi ng tulong, sina Feng Wuji at Feng Yunyang ay nanatiling walang galaw, at hindi man lang nagsalita.
Nakita ito, ang mga mukha ng pamilyang mo ay mas naging pangit pa. Mukhang ang pamilyang mo ay makakaranas ng isang sakuna sa oras na ito. Ang pamilyang Yuen at si Prinsipe Wuya ay nasangkot na. Sino ang maglakas loob na magsalita para sa kanila? Tama, kahit ang mga miyembro ng pamilyang Fang ay tahimik ngayon. Mahigpit na kinuyam ni Mo Chanho ang kanyang mga kamao. Hindi niya inisip ang sitwasyong ito. Pipiliin ng pamilyang Yuen na atakihin ang kanyang pamilyang Mo sa digmaan ng 10 dinastiya. Bukod pa rito, ang pamilyang Yuen ay nakipagsabuatan din sa pamilyang Zing. Ang relasyon ni Prinsipe Wuya ay nagdulot sa lahat sa pamilyang Defeng na manahimik. Sok, Mo Chanho, ang katapusan ng inyong pamilyang Mo ay narito na, hahayaan kitang ipadala ang inyong pamilyang Mo sa impyerno. Walang pakialam ang itsura ni Yuan Jianfeng at lumabas siya kasama si Zinggan at ang intensyon sa pagpatay ay binalot si Mo Chanho. Kasunod ng mga galaw ng dalawa, sa plaza, ang mga gwardya ng pamilyang Yuan ay isa-isang naglabas ng kanilang mga sandata, nakaharap kay Mo Chanho. Ang mga anak ng pamilyang Mo ay sinalakay ang nakaraan. Ginoo Fanli, ang digmaan ng 10 dinastiya ay hindi pa tapos, hindi ka ba dapat lumapit at pigilan ito? Nakita na ang mga gwardya ng pamilyang Yuan sa plaza ay sinalakay ang mga anak ng pamilyang Mo, si Mo Chanho ay tumingin kay Fanli na may malungkot na ekspresyon, tumingin. Nang marinig ito, ngumisi si Fanli at sinabi, ito ay isang personal na alitan sa inyong dalawa, wala itong kinalaman sa digmaan ng 10 dinastiya, at wala itong kinalaman sa akin. Mukhang ang referee mula sa imperial na lungsod ay nasa panig ng pamilyang Yuan. Maliwanag. Ang matandang lalaking iyon ay malinaw na tumutulong sa pamilyang Yuan. Sa oras na ito, ang pamilyang Mo ay maaaring mapahamak. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay hindi nagsalita mula simula hanggang katapusan. Pinanood niya ang eksena na may kalmadong ekspresyon. Alam na niya ang plano ng pamilyang Yuan at ang uri ng krisis na mararanasan ng pamilyang Mo ay wala ng kinalaman sa kanya. Karamihan sa dalawang tao, sina Mo Feiwo at Mo Fei, ang mapapanatili. Mo Chanho, walang silbi na, ang inyong pamilyang Mo ay nakalaan na mapahamak ngayon, kaya mamatay ka na. Sa isang iglap, sina Yuan Jianfeng at Zinggan, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay sumugod kay Mo Chanho na parang dalawang bagzo ng hangin. Nang bumaril ang dalawa, si Mo Chanho ay hindi na makakaligtas. Sa oras na ito, si Lin Chaotian ay sumugod din mula sa mataas na plataporma, at tumayo sa tapat ni Yehan sa kawalan. Ang gumugulong na intensyon sa pagpatay ay sumugod sa kanyang mukha, na nagdulot kay Yehan na tumingin kay Lin Chaotian, at ang dalawa ay nagkatinginan. Nang magkatinginan sila, nakita nila si Lin Chaotian na mabangis na humiwa kay Yehan gamit ang kanyang espada, munting hayop, nakatakas ka sa disyerto, kaya ayaw mong tumakas ngayon. Sa mundong ito, ang mga kompetisyon ay nagaganap na saan man. Ang mga gwardya ng pamilyang Yuan ay sinalakay ang mga anak ng pamilyang Mo, at sina Yuan Jianfeng at Zinggan ay nagsama-sama para harapin si Mo Chanho, at si Lin Chaotian ay nagpunta kay Yehan para maghayganti. Sa paligid ng plaza, lahat ng mga mata ay nakatingin kay Yimumo, na tila medyo nalilito. Sa kawalan, nakaharap ang mabangis na pagpatay na espada ni Lin Chaotian, si Yehan ay kalmado, at ang espada ni Moni ay nabunot, parang isang pilak na liwanag, umiindayog, at ang enerhiya ng espada ay mahigit 10 talampakan ang lapad. Lin Chaotian, kung ang isa sa 4 na malalaking pamilya ng dakilang lungsod ng disyerto ay nag-uusap kung sino ang pinakamangmang, ikaw ang dapat na nasa unang pwesto. Kasama ang enerhiya ng espada, ang walang pakialam na boses ni Yehan ay kumalat din, ang kanyang espada ay inilabas, at ang umaalo na kapangyarihan ng espada ay tumagos sa mundo. Agad na ang mga espada ng dalawa ay mabangis na nagbanggaan, at pagkatapos noon, isang kamangha-manghang puwersa ay kumalat mula sa gitna ng dalawang tao, na nagdulot ng isang kakilakilabot na panginginig na umalangaw sa kawalan. Ang mga figure ng dalawa ay lumutang sa kawalan at pagkatapos ay umatras. Sok! Munting hayop, bakit wala ang iyong turno para humusga, ngayon ay kailangan kitang patayin sa harap ng lahat. Mabangis ang itsura ni Lin Chaotian, at matapos hawakan si Yehan gamit ang espada, ang kanyang nakakatakot na pagkapuot ay naging isang kamangha-manghang intensyon sa pagpatay, at sumugod ulit siya kay Yehan. Talaga, ikaw, gusto mo rin akong patayin. Sa kawalan, ngumiti si Yehan. Agad na, ang mga alon ng kamangha-manghang aura ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang aura na iyon, parang isang baha na sumabog sa isang bangko sa simula, ay lalong lumalakas, kumalat sa buong mundo, ang makapangyarihang amoy ng kapangyarihan ay nagpapanginginig sa puso ng isa.
Naramdaman ng makapangyarihang aura na kumalat mula sa kawalan, ang mga puso ng maraming tao ay nayanig, at ang ilang mga mata na orihinal na nakatuon kina Mo Chanho, Yuan Jianfeng at Xing Chen ay napunta kay Ye Han. Kabanata 1339. Bakit lalong lumalakas ang aura ng lalaking ito? Maaari kayang ang kanyang kaharian ay umabot na sa kaharian ng 3 bulaklak. Hindi, mas malakas pa ito kaysa sa kaharian ng 3 bulaklak. Sa walang pigil na paglabas ng kapangyarihan sa katawan ni Ye Han, ang mga matang nakatitig sa kanya sa mundo ay naging lubhang nagulat. Sa sandaling ito, maging ang mga mata ni Fan Li ay napunta kay Ye Han, at agad, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Isang kunot, ang aura sa katawan ni Ye Han ay unti-unting tumataas. Sa sandaling ito, hindi siya nagpapahuli sa mga tao sa 3 bulaklak na kaharian. Sa tapat ni Ye Han, si Lin Chaotian, na humiwak kay Ye Han gamit ang espada, ay tumigil din ng walang kabuluhan sa sandaling ito. Malamig niyang tiningnan si Ye Han, na ang aura ay patuloy na tumataas. Sa ilalim ng mapanuring mga mata, ang aura ni Ye Han ay umabot sa isang antas na nagulat sa lahat sa isang iglap. Ang kaharian ng pagtitipon. Sa sandaling ito, lahat ng mga mata ay gumalaw. Ang binata sa itaas ng kawalan ay naging napakalakas. Sa kompetisyon kina Xing Donglio at Yu Wenlai kanina, malinaw niyang itinago ang kanyang lakas ng sadya. Sa sandaling ito, ganap siyang sumabog. Ang estado ng pagtitipon, nakarating na siya sa estadong ito. Hindi ka panipaniwala. Ang mga taong napakalakas sa ganitong edad ay maaaring makita lamang sa imperial na lungsod. Hindi pa sila lumilitaw sa isang maliit na lugar tulad ng ating lungsod ng desyerto. Ang lalaking ito ay masyadong nagtago, kaya pala madali niyang natalo sina Xing Donglio at Yu Wenlai kanina. Sa mataas na plataporma, isang makapal na malungkot na tingin ang sumile sa mga mata ni Fan Li. Ang sumabog na lakas ni Ye Han sa sandaling ito ay hindi niya naisip na kung ang taong ito ay magagamit ng prinsipe, maaaring bumalik siya sa imperial na lungsod. Ginantimpalaan ng prinsipe, ngunit ngayon ay walang pagpipilian na. Sa larangan ng digmaan, sa sandaling ito, si Mo Feiwo, na malubha ng nasugatan, ay tumingin din kay Ye Han na may nagulat na mukha. Hindi niya inisip na ang lakas ni Ye Han ay magiging ganoon kalakas. Ang patriarka ng pamilya ay nakaupo sa pantay na katayuan. Sok! Talagang minamaliit ko siya sa pagtatago niya ng kanyang lakas. Tinitingnan si Ye Han sa itaas ng langit, mabigat na umungol si Feng Wuji, at isang malakas na paninibugho ang sumilay sa kanyang mukha. Dahil sa lakas ni Ye Han ay ganap na nalampasan na niya ito, at sa harap ni Ye Han, wala man lang siyang karapatang maliitin si Ye Han. Sa sandaling ito, si Yuan Jianfeng, na nakikipaglaban kay Mo Chanho, ay mayroon ding makapal na malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Matapos ibunyag ni Ye Han ang kanyang lakas, nagbago ang kulay ng lahat. Sa kawalan, si Ye Han ay malamig na tinitigan si Lin Chaotian, na may malungkot at baluktot na ekspresyon. Mula noong digmaan ng 10 dinastiya, sinadya ni Ye Han na itago ang kanyang lakas. Orihinal na, gusto ni Ye Han na patayin si Yu Wenlai nang hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, kung ipinakita ni Ye Han ang kanyang lakas sa kaharian ng pagtitipon mula sa simula pa lang, si Yu Wenlai ay maaaring wala man lang ideya na makipaglaban sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit na nakipaglaban siya, si Yu Wenlai ay may suot na isang hanay ng mga depensa. Ang makapangyarihang baluti ay pinuprotektahan ang katawan at nagel iligtas ng buhay. Sok! Munting hayop! Hindi ko inaasahan na nakarating ka na sa estado ng pagtitipon, ngunit kailangan mo pa ring mamatay sa aking mga kamay ngayon, kunin mo ang iyong buhay. Sa tapat ni Ye Han, si Lin Chaotian na may mabangis na ekspresyon ay biglang sumigaw ng malakas, at ang tunog ay umalog sa langit. Agad, isang nakakatakot na liwanag ng espada, mahigit 10 talampakan ng haba, ay humiwa mula sa kabilang panig ng langit. Nakita ito, ang ekspresyon ni Ye Han ay nanatiling malungkot, at sinabi niya, Lin Chaotian, hinabol at pinatay mo ako ng mahigit 20 araw sa desyerto, ngayon ay babayaran kita ng isang espada at papatayin kita, isang espada ay sapat na. Lag-itik. Naglakad si Ye Han, at sa isang iglap, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumabog sa kawalan at kumalat. Nakarinig ng mga salita ni Ye Han, sa ilalim ng mga tingin ng karamihan, isang nakakatakot na guhit ay sumabog mula sa espada ni Ye Han, ang espada na iyon ay lubhang kamangha-mangha, na nagdulot ng nakakatakot na presyon ng kasanayan sa espada na kumalat sa kawalan. Intensyon ng espada. Naramdaman ng umaalo na kapangyarihan ng espada, ang mga puso ng lahat ay nanginginig. Totoo nga, naunawaan mo na ang intensyon ng espada, at hindi nasayang ang pagtakbo ko sa likod mo ng 3 araw.
Sa mataas na gusaling iyon, tiningnan ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Yehan na may nagniningning na mga mata, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ginto, na parang nakakita siya ng isang piraso ng walang kapantay na mahalagang jade. Gamit ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan, at ang lakas ni Yehan ay ganap na nakabawi na, at kahit na bahagyang lumakas pa, maging si Lin Chaotian ay nakaramdam ng isang kakilakilabot na hininga ng kamatayan na pumipigil sa espada ni Yehan ngayon. Nagdulot ito ng takot sa kanyang puso. Sa isang iglap, ang mga espada ng dalawa ay mabangis na nagbanggaan. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng espada na nabuo ng nakakatakot na intensyon ng espada ay direktang pinunit ang pag-atake ni Lin Chaotian, at madaling tumama sa kanya. Ang kapangyarihan ng espadang iyon ay nagdulot kay Lin Chaotian, isang master sa tuktok na mawala ng diretsyo. Walang paglaban. Para patayin ka, isang espada lang ang sapat. Kabanata 1340. Nang makita ang katawan ni Lin Chaotian na bumabagsak sa langit, ang mga salita ni Yehan kanina ay umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat. Talagang kailangan lang niya ng isang espada para patayin si Lin Chaotian, kahit na ang kaharian ni Lin Chaotian ay mas malakas kaysa kay Yehan. Sa itaas ng langit, ang binata na pumatay kay Lin Chaotian gamit ang kanyang espada ay nakakakuha na ngayon ng atensyon ng lahat ng tao. Pagpatay kay Lin Chaotian, isang espada lang ang sapat, ginawa iyon ng binata, ang kapangyarihan ng espadang iyon ay nagulat sa lahat. Sa mataas na plataporma, malungkot ang mukha ni Fan Li. Ang lalong paglakas ni Yehan, lalong hindi siya nasisiyahan. Ang uri ng hindi kasiyahan na ito ay umiral mula noong sandali na tinanggihan siya ni Yehan na umatras sa kompetisyon. Ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay unti-unti, naramdaman niya na ang kanyang matandang mukha ay nasample ng maraming beses ni Yehan. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay nanood kay Lin Chaotian na pinatay, at ang buong pamilyang Lin ay nagulat at nagalit. Gayunpaman, nakaharap ang binata na may kakayahang pumatay kay Lin Chaotian, kahit na sila ay galit, hindi nila ito nagawang gamitin. Upang saktan ang binatang iyon, tiyak na may lakas siyang patayin ang buong pamilyang Lin sa isang pag-aalboroto ng galit. Boom! Bigla, isang nakakatakot na tunog ng pagbanggaan ang lumabas mula sa langit at lupa, at ang mga mata ng lahat na napunta kay Yehan ay mahigpit na sumunod. Sa sandaling ito, nakita nila si Mo Chanho na nasa ilalim ng pag-atake ni Yuan Jianfeng at Zinggan. Matapos may tulak pabalik, ang mga bangkos ng dugo ay patuloy na sumabog mula sa kanyang bibig. Sa ilalim ng mga pag-atake ni Yuan Jianfeng at Zinggan, si Mo Chanho ay malinaw na malubhang nasugatan. Ama! Nakita ito, sa battle platform, si Mo Feiwo, na nakaupo ng nakatapak sa battle platform, ay nagpumiglas na tumayo, hawak ang espada sa kanyang kamay at sumugod patungo sa Void Yuan Jianfeng. Nakita ito, ang mga mata ni Yehan ay nanigas. Sok! Anak ng pamilyang Mo, ngayon kayo ng inyong ama ay magkasama ng pupunta sa impyerno. Malamig na umungol si Yuan Jianfeng, at ang nakakatakot na pag-atake na iyon ay tumama kay Mo Feiwo na sumusugod. Gamit ang kanyang lakas, ito ay isang bagay na pagwawasiwas lamang ng kanyang mga kamay para patayin si Mo Feiwo na malubhanang nasugatan. Feiwo, tumakas ka. Sa itaas ng kawalan, si Mo Chanho, na malubhanang nasugatan, ay mukhang nagulat. Sok! Walang sino man mula sa pamilyang mo ang dapat makatakas ngayon. Ngumisi si Xing Chen, at ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ay umiindayog patungo sa katawan ni Mo Chanho. Gayunpaman, nang ang nakakatakot na pag-atake ni Yuan Jianfeng ay babagsak na kay Mo Feiwo na sumusugod, ang figure ni Yehan ay bumaba mula sa langit, parang isang piraso ng yelo, lubhang walang awa. Ang pag-atake ay pinilit na umatras, na nagdulot sa kalaban na umatras ng paunti-unti sa langit. Pagkatapos, si Yehan ay bumaba sa tabi ni Mo Feiwo, niyakap ang kanyang baywang. Nakita ito, sina Yuan Jianfeng at Zinggan ay malamig na tinitigan si Yehan. Hindi kalayuan, si Mo Chanho, na nagsusuka ng dugo, ay tumitingin din sa kanya. Iniligtas niya ang kanyang anak na babae sa unang pagkakataon. Binata, ano ang ibig mong sabihin? Malamig ang boses ni Yuan Jianfeng. Tumingin kay Yuan Jianfeng si Yehan, at malamig na sinabi, wala akong anumang pagtutol kung gusto ng inyong pamilyang Yuan na harapin ang pamilyang Mo. Wala akong utang na loob sa pamilyang Mo. Kung sila ay mabubuhay o mamamatay ay wala nang kinalaman sa akin. Upang harapin si Feiwo, huwag mo akong sisihin sa pagpapawala sa inyong pamilyang Yuan mula sa dakilang lungsod ng disyerto. Ang mga salitang ito ay sinabi na may panlalamig at puno ng mapagmataas na pagmamayari. Pagpapawala sa pamilyang Yuan sa dakilang lungsod ng disyerto. Sa sandaling ito, walang nagdududa sa lakas ng binatang nagsabi nito.
Ang isa ay makakapatay kay Lin Chaotian gamit ang isang espada, na nagpapakita na mayroon din siyang lakas na harapin si Yuan Jianfeng at sirain ang Yuan. Ang tahanan ay hindi rin mahirap. Ikaw. Nagalit si Yuan Jianfeng, at ang intensyon sa pagpatay ay inilabas sa kanya, ngunit ang lakas ni Yehan ay nagdulot din sa kanya ng kaunting takot. Ang mga tao sa pamilyang Mo ay walang imak. Hindi nila sinisisi si Yehan sa kanyang kakayahan ngunit hindi niya ginamit ang kanyang espada para tumulong dahil, bago iyon, walang awang pinabayaan nila ang isa't isa at hinayaan siyang habulin at patayin ng pamilyang Lin. Ngayon ang isa ay makaliligtas ulit sa kanya. Si Mo Feiwo, ang pamilyang Mo ay may utang na loob na sa kanya. Ang mundo ay tahimik din, walang awang pinabayaan ng pamilyang Mo, kung sila iyon, hindi rin nila tutulungan ang pamilyang Mo, at ang mga taong dapat tumulong sa pamilyang Mo ay walang pakialam pa rin hanggang ngayon. Kapatid na Ye, nagmamakaawa ako sa iyo, pakiligtas mo ang aming pamilyang Mo. Nalilito lang ang aking ama noon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Umiyak si Mo Feiwo sa mga bisig ni Yehan na may namumutlang mukha. Tinitingnan ng walang magawa na batang babaeng ito, si Yehan ay malupit na umiling, at sinabi, Feiwo, ang buong pamilyang Mo, utang ko lang sa iyo. Kung hindi mo ako iniligtas, mamamatay na ako sa disyerto. Sino mang nagkasala ay magbabayad ng presyo pagkatapos ng lahat. Binata, ano ba talaga ang gusto mo? Malamig na tinitigan ni Yuan Jianfeng si Yehan. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Yehan at malamig na sinabi, sabi ko, wala akong pagtutol kung gusto mong harapin ang pamilyang Mo, pero gusto kong iligtas ang dalawang miyembro ng pamilyang Mo. Maaari kayang kung lalabas ka, sino mang manggahas na hawakan ka, papatayin kita. Siya. Paglabas pa lang ng mga salitang ito, si Mo Fei, na inaatake ng mga gwardya ng pamilyang Yuan, ay nanginginig, ang kanyang mukha ay duguan, at itinaas niya ang kanyang ulo, kapatid na Ye, nais kong pasalamatan ka sa iyong kabaitan, ngunit mas gugustuhin kong mamatay kasama ang pamilyang Mo, at ayaw kong mabuhay ng walang kabuluhan, kaya ang buhay ko ay hindi masasayang kung makakakilala ako ng kaibigan na tulad mo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan at palihim na bumantong hininga. Sok! Mapagmataas at ignorante mong bata, talagang iniisip mo bang ikaw ay isang dakilang bayani? Ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa mga alitan sa pagitan nila. Ito ang larangan ng digmaan ng 10 dinastiya. Kung gusto mong maging mapangahas, huwag mo akong sisihin sa pagkuha. Ikaw ay patay. Bigla, umalis si Fan Li mula sa mataas na plataporma, naglakad sa kawalan, at walang pakialam na tinitigan si Yehan.